So, let's pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po dahil nandito po kami muli sa inyong harapan. Dahil po may first class international na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po dahil nandito po kaming lahat na Team Elite Unstoppable para po talakayin po ang winning mindset po. Maraming salamat po. Bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman, karunungan, kalakasan po ng katawan at maraming salamat po sa pinagkaloob mo po na company, ang First Class International at ang syempre po yung produkto po na Mighty Barley po na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po dahil ito po ay magsilbi po ng kalakasan, kagalingan po sa amin na sa lahat ng tao po dito sa buong mundo. Maraming salamat po sa blessing na pinagkakalob mo po sa amin araw-araw. At muli po, maraming salamat sa mga ibinibigay mo sa amin na kalakasan po, Panginoon. So muli po, maraming salamat. Ito po ang dalangin ko po. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan guys. So, bago ko po ipapakilala po ang ating trainer po, ang pinakamalupit na trainer po natin, ipapakilala ko muna po ang aking sarili. So, by the way, my name is Cesar M. Viernes. From Malabon po ako. Isa po kung may maliit na traditional business. At the same time po, tayo po ay nagni-network at tayo po ay nandito po lahat sa larangan ng network marketing para po palawakin po natin ang ating kaalaman, yung ating mindset. Yan guys. Tama po ba? Yes. Yes po. Yan. Yes, brother. Ito ipapakilala ko po sa inyo na trainer po ay isa po siyang empleyado dati. Isa po siyang seaman, estudyante dati. At the same time po, nung nakita niya po itong larangan ng business ng MLM po ay isa na po siyang negosyante po ngayon at siya po ay kumita na rin po siya ng malaki po sa larangan po sa ganitong business. So, ayan guys, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating malupit na trainer na siya po ay dating, alam niyo guys, siya po ay dating pangit. Pero nung nakainom siya ng ating produkto, yung Mighty Barley extracted, nilaklak niya po yung ating barley. Siya po ay talagang nagbago po yung pangit na mukha. Ito po ay talagang napakagwapo po. Ayan guys. Siya po si Tom daw siya. Siya si Tom Rodriguez. Yes naman po, dahil talaga namang napakagwapo itong ating trainer. So hindi ko na po patatagalin. Siya po si Sir Tony De Claro Latonero. Palakpakan mo natin tayo guys. Palakpakan po natin siya. Yun. So grabe. Grabe naman yung intro mo sa akin, brother. Diba? So yung palakpakan naman natin si Sir Cesar, no? Sa kanyang intro at sa kanyang mga prayers din po natin. Sana okay lang po tayong lahat, no? So yung iba, nakita ko nasa biyahe at yung iba naman nasa bahay lang. So, stay tuned lang po tayo. So ano nga ba meron tayo ngayon? Diba? So Wednesday ngayon, 6 p.m., meron po tayong training. Okay? So kung nakikita nyo dyan sa screen nyo, nakikita nyo ba yung screen?
Yan, nakikita nyo ba? Yes po. Ayan. So kung mapapansin nyo, no, nakalagay dyan winning mindset by Mentor Sami. So actually, itong training set na to, kay Mentor Sami natin to. Okay, so ako lang, isa lang ako sa naging guest na para i-share yung knowledge ko sa ganitong klase ng negosyo po natin. So, bakit nga ba tayo kailangan mag-training? Diba? So of course, syempre, kailangan nating alamin kung ano yung mga next step natin bago tayo kumita sa ganitong industry. So, sa mga bago po dyan, sa matatagal na, di ba? Yung iba may mga experience na, di ba? Iba-iba kasi tayo eh. Di ba? Iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayo ng mindset. So, yung i-share ko ngayon, based yan sa mga naging experience ko, naging mindset ko, di ba? Alam niyo nung nagsisimula ako sa ganitong industry, naimbitahan ako ng aking kapatid or kuya na kung gusto ko daw magkaroon ng extra income, di ba? That time, wala sa isip ko na na meron pa lang ganitong negosyo, meron pa lang. Kasi ang alam ko lang na pag ninegosyo, parang yung magta-traditional business ka, di ba? Papadamihin mo yung pera mo because of traditional business, di ba? Doon ako nag-start na nakita ko maganda yung pagnenegosyo kasi nung high school ako, hindi ako papayag na papasok ako sa eskwelahan, wala akong ibebenta. Ayan. Totoo yan. So kung nandyan yung best friend ko, si Kevin Revesura, alam niya yan. Diba? So nung high school pa lang ako, nandun na sa akin yung, kumbaga, kung ano yung pwede kong ibenta. Diba? Alam niyo ba yung fish crackers? Ayan, binibenta ko yan, 7 pesos, nire-repack ko yan. Diba? That time, hindi ko alam na nandun na pala ako sa mindset na pagninegosyo. Diba? Pero nung nag-aaral tayo, mina-mindset tayo, 'di ba? Mina-mindset tayo na pag mag-aral ka ng mabuti, makakuha ng magandang grades, 'di ba? Magkaroon ka ng magandang asawa, 'di ba? So syempre magandang trabaho. Kasi doon tayo na ma-mindset, 'di ba? So ngayong gabi, i-share ko sa inyo paano ba nag-evolve yung mindset ko intro business, 'di ba? So nabanggit nga ni Sir Cesar, no? 'Di ba? Na dati nagtatrabaho ako, tapos nagkaroon ng opportunity makapag-aral ng seaman, 'di ba? And that time doon ko na nakilala yung ating presidente na nagbigay din sa akin ng mga idea or wisdom paano tatrabahuhin yung ganitong negosyo, 'di ba? That time nag-decide na ako. Nag-decide na ako na trabahuhin ko 'to. Kasi nakita ko na eh. Alam niyo yung unang-unang naging tumatak sa isip ko nung nakita ko yung ganitong industry. Magkaroon ako ng time and financial freedom. Yun talaga yung unang tumatak sa akin. Bakit? Kasi yun yung pangako ng industry na to. Diba? Kasi pwede ka naman magkaroon ng time and financial freedom sa ibang negosyo. Kaya lang, maglalabas ka ng malaking una. Diba? O pwede ka naman na nabuhay ka, na meron ka ng gintong kutsara, diba? Isasalin na lang sa'yo, diba? Yung yaman sa pamilya mo, diba? Kaso ako, sa part ko, hindi naman ako lumaki sa ganun eh. Diba? So yung iba sa inyo, siguro na-experience din yung na-experience ko, diba? Dito pag-uusapan natin, paano, bakit naging winning mindset na tayo ngayon? Okay? So, ready na ba ang lahat? Ayan. So, itong training na to guys, parang nagkukwentuhan lang tayo. Okay? Wala naman tong ibang dapat gawin kundi makinig lang kayo at kunin nyo lang yung mga tamang mindset. Kung meron kayong narinig sa akin na pangit para sa inyo, huwag nyo kunin nyo. Ang kunin nyo yung maganda. Okay? So, dito sa training na to, para tayong kumakain ng isda. Diba? Yung isda, kinakain mo ba yung tinik? Diba?
Siyempre, ang kakainin mo lang yung laman. 'Di ba? Kakain ka ng fried chicken, ang kakainin mo doon yung laman kasi yun yung masarap. 'Di ba? At sometimes, meron tayong pinakagustong favorite na part. 'Di ba? Ganun lang din dito sa pagte-training natin. At sa pagte-training natin, guys, wag po kayong maumay sa pagte-training. Bakit po? Kasi yan yung magde-determine kung ano yung future nyo. Paano ko nasabi yun? Kasi meron kasing sa mga ganitong industriya, maraming kumita ng mabilis. Marami, sobrang dami. Kumita sila ng mabilis. Nagkaroon ng resulta. Kaya lang, lumaki rin ng grupo, kaya lang nung dumating yung time na hindi na nila ma-handle, 'di ba? Ang dami nilang pera, 'di ba? Gastos dito, yaya doon, 'di ba? Kasi wala sila doon sa winning mindset na tinatawag Nandun sila sa ano nila nandun sila sa conscious nila na mag-decide ngayon na ito yung gusto kong gawin ngayon 'di ba? So parang ganon, okay? So ilan na ba tayo? Ayan, marami na ba tayo? Ayan. So nasa 23 na rin tayo, no? So sa 23 na yan, kahit isa lang dyan, 'di ba? Sa loob ng isang oras na to, kahit isa lang dyan, may matandaan ka na may a-apply mo sa buhay mo. Okay? So winning mindset, so pag-uusapan natin, more on mindset po ito. So mostly kasi sa atin, hindi natin nire-program yung sarili po natin. Kailangan meron po tayong reprogramming. Bakit po? Kasi po, sa tagal natin na nasa labas, 'di ba? Na wala tayong kinakausap ng mga katulad natin, mga positive people, 'di ba? Puro negative yung naririnig natin. Yung utak natin na nare-reprogram yan na into negative na rin. O pag nakakita ng opportunity, sasabihin, ay pangit yan, hindi yan maganda. 'Di ba? Kasi nga na-reprogram ka dun sa negative. So, okay lang po, positive yung pag-uusapan natin. Ayan. So, ano pa? Skill set and mindset, yan, laging magkasama yan. Kasi nga, kung yung mindset mo tama na, 'di ba? Papunta ka na dun sa skill set na tinatawag. Okay, ano ba to? So, two minds that create our reality. So, conscious mind and subconscious mind. So, explain ko lang sa inyo ng mabilis, no? Itong conscious mind na to, yan yung nagdidesisyon araw-araw sa iyo. Halimbawa, gusto mo pumunta sa Baguio, 'di ba? Ang tumakbo sa isip mo, sa mind mo, yung conscious mind mo. Kasi nag-decide ka ngayon. Yung subconscious mind naman, yan naman yung tinatanim natin sa mind natin. Okay? Yan yung nakakatakot. Yan yung dapat yung bantayan. Dapat yung mga pumapasok sa subconscious mind nyo, dapat tama. Okay? Kasi halimbawa, bigyan ko kayo ng example Nung bata ka pa, laging sinasabi sa'yo ng magulang mo na huwag kang lalabas ng bahay pag gabi na. Bakit daw? Kasi may mumu. Diba? May mumu. So ngayon, nare-reprogram ka ng magulang mo na bawal lumabas ng diba? O ano pa, isa pa. Pag tanghali, diba? Pinapatulog tayo ng tanghali. Bakit daw? Para mabawi yung tulog? Hindi. Para lumaki ka daw. Diba? So ngayon, yung subconscious mind mo, natatanim dun sa isip niya, nare-reprogram ka na kailangan kong matulog. Kailangan kong matulog ng tanghali para lumaki ako, 'di ba? O maraming subconscious mind na naitatanim sa atin na nia-apply natin sa buhay natin. Okay? So katulad na nga lang ng sa pagtatrabaho, 'di ba? Ang alam natin para maging successful tayo ay mag-aral tayo mabuti, 'di ba? Makakuha ng magandang grades at 'di ba, makakuha ng magandang trabaho.
Paano naman yung hindi kayang mag-aral? 'Di ba? So wala na silang chance para maging successful, 'di ba? So syempre hindi, 'di ba? So ito pa, may kukwento pa ako. Paano gumagana yung subconscious mind natin? Ganito. So ito sobrang naging helpful din sa akin to, no. Nung time na wala pa yung FCI, so pupunta-punta ako dito sa opisina ng Gulf Franchising. So minsan, 'di ba, may mga yayaan ng mga kasama natin. Tapos syempre ako nagmumotor from Cavite to Cubao, nagmumotor lang po ako. Yan. So pag papunta dito 1.5, so pag pauwi ganun din. 'Di ba? So depende sa traffic. Ngayon, syempre kapag yung mga kasama natin, kanegosyo natin, 'di ba? May mga banding-banding na tinatawag. So, yun, ano tayo, napapainom tayo. Ako, nagtataka naman ako. That time, or ilang beses din nangyari yon na as in, parang unconscious na ako, na feeling ko unconscious na ako noon. Tapos nakauwi pa ako ng bahay. Kasi nga, nakainom eh, di ba? Nakainom, lulod ka sa alak din eh, di ba? So that time, hindi ko ma-imagine paano ako nakauwi. Di ba? Kayo guys, alam niyo ba kung paano ako nakauwi? Di ba? Paano ako nakauwi? Alam niyo kung dito ako kinalabutan nung naaral ko yung conscious mind and subconscious mind. Dito ako kinalabutan. Bakit? Yung subconscious mind pala natin, gumagana siya kapag unconscious na yung mind natin. Doon siya pumapasok. Paano? Guys, try to imagine na lang. Lango ka sa alak. Lango ako sa alak. Nakauwi pa ako. Ang layo nung binayahe ko. Hindi ko alam paano ako nakauwi. Yung pala, nung habang inaaral ko yung subconscious mind na yan, na-reprogram pala yung isip ko, yung katawan ko, na ito, dapat sa ganitong daan, hihinto ka, may stoplight dyan, dapat dito ka dadaan. As in, guys, wala akong maalala. Yung asawa ko nga nagtataka sa akin eh. Kasi pag uwi ko doon, suka daw ako ng suka, ganito, ganyan. Diba? Ako, hindi ko maalala kung paano talaga ako nakauwi noon. So, doon ko nalaman na sobrang powerful pala ng subconscious mind. Diba? Kaya guys, kayo, kung ano yung mga naririnig nyo na maganda, yan yung itanim nyo sa isip nyo. Kung ano yung sinishare sa inyo na maganda at pwede nyo ma-apply at kayang-kaya nyo gawin, yun yung ipasok nyo sa subconscious mind nyo. Okay? Meron pa yung tinatawag na yung sa conscious mind natin, may auto-suggestion pa yan. Okay? Yung auto-suggestion na yan yung lagi mong binabanggit. Halimbawa, pinagpipray mo, lagi na sana Lord, magkaroon na opportunity until nasagot yung hinihiling mo na yun. Yun yung sinasabi na auto-suggestion. Okay, lagi mong babanggitin. Kaya nga powerful yung po natin yung mouth po natin 'di ba? Hindi sapat na nasa isip mo lang. Kailangan mong i-voice out, 'di ba? Kailangan mo siyang sabihin. 'Di ba? Ano nga sabi pag magte-training tayo, 'di ba? Kailangan nagsusulat ka, 'di ba? Tapos kapag may narinig ka, uulitin mo, sasabihin mo, 'di ba? Para mariretain siya. Okay? So ganun gumagana ang conscious mind and subconscious mind. Okay? Guys, natututo ba kayo? Kung hindi kayo natututo, ulitin natin. Ayan, natututo ba? Ayan. So ngayon alam niyo na yung subconscious mind and conscious mind. So ano naman to? Story says man. So ito naman, isa naman tong istorya na about sa salesman, 'di ba?
ano ba yung kwento dito? Nawala ako. Ayan. So sa Salesman 1, no one here wears shoes. Yung kwento na to, I think nasa ano to nasa libro to. Ngayon i-ano ko na lang, i-summarize ko na lang, no. May dalawang magkaibigan, okay? May dalawang magkaibigan na pumunta sa isang lugar. Okay? Sa isang lugar na yung isa positive siya positive siya mag-isip. Okay? Tapos yung isa naman hindi naman siya sobrang negative pero nandun sa point na parang siya, may doubt siya, may fear siya. Okay? May fear siya. Yung isa gusto magbenta ng tsinelas or sapatos. Okay? Gusto magbenta ng sapatos. Tapos yung isa naman, nakita niya, ay, brother, wala tayong mabibentahan dyan. Sobrang hirap ng mga tao dyan. Diba? Sobrang hirap ng mga tao dyan. Yung isa, meron siyang tinatawag na winning mindset. Na nakita niya yung opportunity na dito sa lugar na to, walang masyadong nakatsinelas or sapatos. Diba? So, ang goal niya, magtayo siya ng factory ng tsinelas or sapatos para supplyan tong residente na to or tong lugar na to. Yung isa, ayaw niya. Tinanong niya, sabi niya, brother, samahan mo ako, tatayo tayo ng kumpanya na sapatos ang ipoproduce natin kasi ibebenta natin to. Pinagtawanan siya ng kaibigan niya. Bakit siya pinagtawanan? Kasi nga, yung mga tao doon, wala namang pambili. Sabi nung isa, hindi, ibebenta lang natin ng mas mura, mas mababa. Diba? Nakita niya na yung na-visualize niya na merong opportunity sa ganito. Diba? Tayo nagninegosyo tayo, guys. Kailangan maging problem solution tayo. Magkaroon tayo nagre-resolve ng mga problema. Itong dalawang tao na to, after a year, 'di ba, yung isa hindi siya sumama, after a year, ano nangyari? 'Di ba? Nakabenta siya. 1,000,000 kagad yung nabenta niya na sapatos. Good news, nung binalikan siya ng kaibigan niya, 'di ba? Siya nandun pa rin sa sitwasyon niya ngayon na nagtatrabaho, 'di ba? Pero yung isang kaibigan niya, 'di ba, successful na kasi bakit? Nakita niya, na-visualize niya . Alam niyo ba meron sa sa ibang bansa na tinatawag na parang Babuyan Island. Hindi ko ma-recall kung anong pangalan ng lugar na 'yon. So parang nakita ng mga Swedish na maganda yung lugar na 'yon. Tapos pinagtatawanan siya, parang same lang din sa kwento na 'to. Pinagtatawanan siya na puro babuyan yung yung lugar na yan, hindi magiging yan. Pero guys, nung nakita nung Swedish na 'yon, okay to, panalo to, pwede tong maging hotel pwede tong maging Guys, yun yung isa sa pinakamagandang lugar. I think parang hindi ko ma-recall kasi kung anong lugar 'yon. Basta yun yung isa sa pinakamagandang lugar na dinadayo ngayon. 'Di ba? Yung mga taga ron, hindi nila nakita yung ganda. Hindi nila na-visualize kasi wala silang winning mindset, 'di ba? Negative kagad yung nakita nila. 'Di ba? Ikaw na nakikinig ngayon, nakita mo yung opportunity na FCI. Ano yung nabi-visualize mo dito? Diba? Ano yung nakikita mo 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now? Diba? Ano yung nakikita nyo? Sa ganitong industry, marami nang nagpatotoo. Diba? Marami nang kumita, nagkaroon ng magandang resulta, gumanda buhay. Ikaw, anong nakikita mo dito sa ginagawa natin? Diba? Nandun ka ba sa part na nagda-doubt ka pa? 'Di ba? Kaya tayo may mga training, 'di ba? Nandun ka ba sa part na nakikita mo 5 years from now
magkakaroon ka ng magandang buhay, 'di ba? Mas aangat ka sa kung ano yung buhay mo ngayon, mas aangat ka, 'di ba? So yun yung mga dapat yun natin, itatak natin sa isip natin or sa subconscious mind natin na in the future, ito yung mangyayari, ito yung nabivisualize ko sa kumpanya na to, ito yung magiging ako. Okay? So yun. Next. Yan, mindset. The attitude of mind or way to thinking of person. Ayan. So meron tayong dalawa dyan, fixed mindset and versus growth mindset. Ano ba to? Ayan, yung growth mindset daw, the belief that skill, intellect, and talents can be developed through practice and perseverance. Okay, so sa growth mindset daw, okay, so ito yung lagi mong pinapractice siya, 'di ba? So, halimbawa, training ka ng training. Okay, para saan ba 'tong mga training na 'to? 'Di ba? Nagte-training tayo para pag lumaki grupo mo, okay ka na. 'Di ba? Na-practice mo na siya eh. 'Di ba? Na ano mo na eh, na-accept mo na sa sarili mo na push mo na yung sarili mo, dapat yung tao na napasali mo makapag-training din siya. Okay? So, kailangan ikaw magsimula muna sa sarili mo. Okay, baka ikaw yung tipo na partner, training tayo. Tapos ikaw naman yung wala. 'Di ba? So pangit yung gano'n. Okay, ano naman yung sa may fixed mindset? Okay, the belief that skills, intellect, and talents are set and unchangeable. Okay, yung from the root word fix, okay, naka-fix na siya. Okay? So hindi na natin mababago 'yan. So may mga mindset kasi na hindi na natin mabago. Katulad ng may nakausap akong tao na sabi niya, hindi, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Oh. Nasaan ka ba sa sa mindset na 'yan? Nandoon ka ba sa growth mindset? 'Di ba? O nandiyan ka sa fixed mindset, 'di ba? Na unchangeable yung mga mindset mo, 'di ba? Na hindi mo pwedeng baguhin. 'Di ba? Parang ganito 'yun, guys eh. Si Roger Ballister, kung kilala niyo si Roger Ballister, isa po siyang athlete, okay? Na meron kasing doon kasi sa I think 1949 na Olympic 'yun. May nakagawa na in 1 minute in 1 kilometer magagawa in 4 minutes. Kasi may nakagawa ng 6 minutes, may nakagawa ng 5 minutes, may nakagawa ng 7 minutes, 'di ba? Wala pang nakagawa ng 4 minutes. Etong ano ba yung nabanggit ko? Yun, basta yung athlete na yun, ay nawawala yung nawawala yung pangalan sa hindi ko ma-recall eh. Ang nangyari, na-break niya yung pinaka mataas or pinakamababang minutes na itatakbo sa 1 kilometro. Okay, kasi pinag-aralan din ng mga scientists na wala pang makakagawa nung kasi dalawa lang ang paa ng tao. Okay, dalawa lang ang paa ng tao. Yung sa hayop kaya, yung sa tao hindi. Kasi bakit? Sa 1 nautical mile, 'di ba? Sa 1 kilometer pala, sa 1 kilometer in 4 minutes nagawa niya. 'Di ba? Na-break niya yung record nung 5 tsaka 6 minutes. 'Di ba? Siya lang nung nakagawa. Ngayon, diyan sa fixed mindset na 'yan, kapag tinanim mo sa isip mo na hindi mo kaya, mananatili yan nakapix talaga na hindi mo talaga kaya. Kasi tinanim mo eh. 'Di ba? Tinanim mo siya. Itong athlete na to, tinakbo niya, nagpractice hanggang sa nagawa niya. In 4 minutes, sa 1 kilometro nagawa niya matapos.
Alam niyo yung nangyari? Siya yung unang nakagawa. May sumunod. Okay? Kaya dito sa ginagawa nating negosyo, kapag may nakita kang kumita ng malaki, diba? Nakita mo, na-inspire ka. Ba, kumita siya ng malaki ah. Pwede rin sa akin yun ah. Diba? Pag may nakita kang ganyan, dapat ang mindset mo, mapupuntahan ko din yan. Diba? Kikitain ko din yan. Kasi pareho lang naman kami may paa, may ilong. Diba? Pareho lang naman kami. Magkaiba lang kami ng ginagawa. Diba? Kaya for me, mas maganda kung nandun tayo sa growth mindset. Okay? Kasi pag tayo, sinarado natin yung pinto sa kaalaman, diba? Sa kaalaman, hanggang doon na lang tayo. Diba? Wala tayong kalayaan sa isip natin or sa subconscious mind natin na hanggang doon lang tayo, 'di ba? So siyempre ayaw natin 'yun. Okay? So sabi dito, ano yung mindset na gusto mo, 'di ba? It say may be difficult but is possible. Sa iyan. And then see the gain, see possibility, make it happen. So sabi naman, say it may be possible but it too difficult. See the pain, see the problems, let it happen. So dito, what kind of mindset do I want to have? So ano ba yung mindset na gusto mo? Yung growth ba or dito sa peak mindset? 'Di ba? So syempre, doon tayo sa more on maggo-grow tayo, 'di ba? Okay. So dapat may mga tao kasi na hindi natin na mapilit kasi nga grabe din yung naging karanasan nila doon, kaya parang hindi nila mabago or mapalitan yung mindset na nila yon, di ba? Kasi nga, di ba, sa fixed mindset, ano po siya, unchangeable, di ba? Ayan. So ano pa? Intentionally mindset. So ano naman to? Everything start from you. Our habit determine our future, whatever it takes. Attitude. Okay? So ano naman intentional? Okay? So if you're going to grow, you have to be intentional. So kailangan mo daw maging intentional. From the meaning of intention, 'di ba? Kailangan gusto mo. Okay? Kailangan gusto mo na magbago yung mindset mo. Kasi pag hindi, di ba, parang nakikisabay ka lang sa alon ng mga kasama mo, di ba? Pag nawala yung mga kasama mo na yun, back to reality ka na naman, di ba? Back to ano ka na naman, di ba? So dapat yung mindset mo dapat yung mindset mo intentional talaga siya. Okay? Hindi kailangan ko lang magbago ngayon kasi kailangan ko baguhin yung mindset ko kasi kasama ko si Tony, kasi nagsasalita si Tony. Hindi dapat ganoon. Dapat sa sarili mo, ikaw, intention mo na mabago talaga yung mindset mo. Kasi bakit? Guys, parang ganito yan. Pag pumunta ka sa ibang community, 'di ba? At yung community na 'yon, 'di ba? Nasa highest level sila ng mindset nila. Tapos ikaw, 'di ba? Ikaw yung magne-negative sa kanila, 'di ba? Ikaw din naman yung talo eh. 'Di ba? Kaya kailangan mo maging intentional sa pagkakaroon mo ng mindset. Okay? So yun siya. And so yun nga, 'di ba? So 21 days to form a habit. So tayo, pag meron tayong mga ginagawa na gusto nating magkaroon ng momentum or magkaroon ng tawag dito, progress do sa ginagawa natin. Ito, napag-aralan na in 21 days, in 21 days, kapag meron ka daw ginagawa, in 21 days, magiging habit mo na siya. Halimbawa, nagji-gym ka, di ba? In 21 days, kung di mo natapos yung 21 days, hindi mo magiging habit yun. Okay? So sabi dito, 66 days to make a
automatic. So pag naging 66 days mo na siyang ginagawa, 'di ba? Parang accept na nung katawan mo, automatic na. So parang ganito, nung dati wala pa tayong mga touchscreen na cellphone, 'di ba? Yung 3310 pa, yung mga 3250, yung mga ganon, 'di ba? 'Di ba na-try nyo na magte-text kayo kahit hindi kayo nakatingin, 'di ba? Nagte-text kayo kahit hindi kayo nakatingin. Pero tama yung mga words. Sa computer na lang, sa computer, may laptop kayo, 'di ba? Pag 21 days mo siya nagawa at hanggang 66 days, 'di ba? Kabisado mo na kahit nakapikit ka pa, 'di ba? Alam mo na kasi nga naging habit mo na siya. Until such time na automatic na sa'yo. 'Di ba? Automatic na sa'yo. So, kailangan kung meron kang gagawing goal, halimbawa, ang goal mo, pumayat ngayon, kailangan in 21 days magawa mo siya. Hanggang 66 days, yan yung yun yung pinaka ego goal mo. Kailangan hindi ka papalya kasi pag isang beses pumalya ka dyan, hindi na 21 days yan na magiging habit mo. Okay? So, yun siya. And align your activity with your vision. Being consistent and intentional with your daily activities will result in sustainable success. Okay, so totoo naman. So kailangan maging consistent tayo kasi pag yung bagay na ginagawa mo hindi consistent, katulad nito yung training natin. Kung hindi tayo consistent ngayon, kung wala tayong training ngayon, 'di ba? May enlighten ba yung mindset nyo or yung isip nyo, 'di ba? May share ko ba sa inyo yung mindset na meron ako, 'di ba? So dapat consistent. So dapat consistent ka na nag-a-attend ng training. Okay? So training hanggang sa magkaroon ka ng grupo, 'di ba? Ipo-focus mo sila sa pagte-training kasi bakit? Kasi doon naman lumalaki grupo eh. Maniwala ka sa hindi, ang tao sa ganitong industry or leader sa ganitong industry na hindi nagte-training, nawawala. Lululili, di ba? Lululili, ano yung lululili? Lulubog, lilitaw, di ba? Lulubog, lilitaw, di ba? Maniwala ka guys. Kahit gaano karami yung tubig sa kaserola or sa takore, 'di ba? Kahit mahina yung apoy, basta consistent 'yan. 'Di ba? Kahit mahina, kahit yung mga ilang pirasong apoy lang, 'di ba? Guys, kukulo 'yun. 'Di ba? Pero pansinin mo, malakas nga yung apoy. 'Di ba? Malakas yung apoy, malakas ngayon, 'di ba? Tapos after ilang days mawawala, 'di ba? Tingin niyo kukulo, 'di ba? Parang i-relate natin sa ginagawa natin. Kung hindi ka consistent na nagte-training, 'di ba? Binigay na sa iyo yung leader na para sa iyo. Hindi ka consistent, 'di ba? Hindi ka full knowledge sa negosyo natin. Anong mangyayari? It's either mawala yung leader na binigay sa iyo or ikaw yung mawala. 'Di ba? O ano mas gusto mo? 'Di ba? Instead na nandoon ka na sa momentum, consistent ka na eh, nasa momentum ka na. 'Di ba? Nawala pa. 'Di ba? O alam naman natin guys, kapag ikaw kung wala ka pang masyadong knowledge sa ganitong negosyo, dapat aralin mo pa siya. Okay? Dapat i-enhance mo pa. Okay? Kailangan maging consistent ka and intentional. Okay? So next, ayan, entrepreneur mindset. So guys, ako nung nasimulan ko yung ganitong negosyo, hindi rin naman ako nag-shift kagad na positive kagad na hindi na gawin ko to ganito. Nag-take din ako ng risk na ipapasok ko ba sa sarili ko na trabahuhin ko tong ganitong negosyo. 'Di ba? Kasi ang totoo naman, alam naman natin wala namang madali, 'di ba? Pero nung na-realize ko
nung nakita ko yung mga tao na nagte-training, may resulta, 'di ba? At nagkaroon sila ng magandang buhay. Guys, yung subconscious mind ko na reprogram. Ay, oo nga, no? Tapos yung entrepreneurship, hindi lang, malawak kasi yung entrepreneur eh. 'Di ba? Pag ikaw meron kang entrepreneur mindset, kahit anong bagay na makita mo, nagkakaroon ka ng nagkakaroon ka ng vision doon, 'di ba? Nagkakaroon ka ng vision. Anong klaseng vision? Halimbawa, si Lord ang ginawa, nagpaano ng puno, 'di ba? Hindi naman gumawa ng hindi naman gumawa si Lord ng upuan kagad eh. Ng lamesa kagad, ng papel agad. Ano yung ginawa niya? Ang ginawa niya, yung puno, naglagay siya ng puno sa mundo natin. Ngayon, tayong mga tao, ano yung nakikita mo dun sa puno? 'Di ba? Nakikita mo lang ba na para mamunga siya para kainin mo? 'Di ba? 'Di ba yung puno ang daming pwede mong gawing bangko, pwede mong gawing papel, 'di ba? Pwede mong gawing cabinet, 'di ba? Yun yung pagkakaroon mo ng vision at merong kang entrepreneur mindset. 'Di ba? So dapat ganun ka. 'Di ba? At dapat syempre seryoso ka dun sa nakikita mo na yun. Hindi yung gusto ko maging entrepreneur ngayon. 'Di ba? Kinabukasan hindi na, empleyado na uli. 'Di ba? So, hindi masarap kasi sir yung kumita ng 15-30. 'Di ba? Na mindset ka na nga. 'Di ba? Ayan. So, next, entrepreneurship is living a few years of your life like most people want so that you can spend the rest of your life like most people cannot. Okay? So, darating naman yung panahon, 'di ba? Na lahat naman ng pinaghirapan mo, ng mga problemang pumasok sa buhay mo, pag yan nalampasan mo, katulad nga ng sinabi ni Pres, no? Pag naging successful tayo dito sa FCI, lahat ng failures natin, 'di ba? Mabubura. 'Di ba? Burado. 'Di ba? Sa entrepreneurship, hindi lang naman yan most of the time mag-solve ka ng problem, 'di ba? Most of the time nandiyan yung mga relationship, 'di ba? Nandiyan yung positive people na kasama mo, 'di ba? Okay? And next, before you invest in anything else, invest in your business first. Okay? So ano naman to? Sabi niya dito, invest your earnings into good tools that can enhance your business. So, guys, hindi naman ibig sabihin na pag pumasok ka sa ganitong industry, kailangan mo ng perfect tool. Okay? Kailangan mo ng magandang laptop, magandang cellphone, 'di ba? Hindi mo naman kailangan 'yon. Ang kailangan mo lang muna maitama mo yung mindset mo. Okay? So, ang kailangan mo lang paglaanan muna yung learnings mo muna. Bago, to follow kasi yan Kapag nagkakalaman yung isip natin, nagkakalaman din kasi yung bulsa natin So, paano ko nasabi yun? So, halimbawa, pag ikaw, negosyante ka na mag-isip, kahit anong bagay, kaya mo ibenta, di ba? So, pag yung bagay na yun na ibenta mo, anong mangyayari? Pera yun. Tama? Pera yun. Ang mangyayari, of course, may excite ka, nakabenta ako ng ganito, ganyan. Di ba? Ano yung susunod mong gagawin? Di ba? Huwag mo muna gagastusin yung kinita mo doon. I-invest mo uli. Di ba? I-invest mo uli. Okay? Mag-invest mo uli. Saan? Saan mo i-invest? Siyempre sa sarili mo.
Okay, kung gusto mo magbasa-basa ng libro kasi meron kang mga bagay na pa hindi pa alam, investment 'yun sa iyo. 'Di ba? So sabi nga nila, kapag kumita ka sa negosyo, huwag mo iwaldas kung saan-saan. Iwaldas mo rin 'yan doon din sa negosyo mo. 'Di ba? Doon din sa negosyo na ginagawa mo. Eh kung umita ka nga sa FCI, 'di ba? Nagtayo ka ng traditional business, o ano mangyayari? 'Di ba? Di focus ka na. 'Di ba? Maganda naka-focus ka lang. Okay, iba kasi yung may focus ka. Okay? And ano pa? Learning mindset. Yan. So, back to zero, empty cup, be hungry to learn, and more even if you have lots of achievements, humility is okay. So, yung learning mindset natin, guys, wala namang ina-accept yung isip natin kung yung learning na yan maganda ba o pangit. Okay? Yung isip natin hindi yan nagde-determine. Okay? Nagde-determine kung maganda yan. Ang ginagawa lang yan, nag-a-absorb lang yan, nag-a-absorb. Okay? Paano ko nasabi? O sige, pikit niyo yung mga mata niyo. Yan. Sige guys, pikit niyo yung mga mata niyo. Yung mga nagda-drive, wag po ipikit yung mata. Okay, yung mga nasa sa biyahe, wag ipikit ang mata. Okay, isipin niyo lang. Guys, ipikit niyo yung mata niyo. Sige, may nakikita pa ako nakadilat eh. Oh. Wag niyong isipin na gwapo ako. O ano na iisip niyo? Gwapo ako. Oh, di ba? Oh, halimbawa, pikit niyo pa yung mata niyo, walang didilat, pikit ang mata. Wag kayong mag-isip ng elepante. Oh, ano na isip niyo? Oh. Siyempre, elepante. Oh, ganun yung mind natin. Okay, ganun yung mind natin. Okay, ganun ka-powerful yung mind natin. So, pag tayo, nag-iisip tayo ng negative, eh yung negative sinusundan tayo. 'Di ba? Kasi yun yung pumapasok sa isip natin eh. 'Di ba? Yun yung yun yung nagbibigay nung path kung ano yung susundan natin. So, kailangan ang sabi nga dito, be hungry to learn. 'Di ba? Kung ikaw sabik ka lagi sa matuto, 'di ba? Ano yung susunod doon? 'Di ba? Tanggalin mo yung L, magiging earning. 'Di ba? So ganun po siya. Okay? Natututo ba? Natututo? O hindi, ulitin ko. Ayan, natututo. So pa-type nga po ako ng 1 kung nandyan pa kayo. Ayan, ilan po ba tayo? 27 pala tayo. Ayan. So natututo naman siguro. Yes, natututo po. Ayan. So yun siya. And sabi nga dito, empty your cup so that it may be filled. So, be content but never satisfied. Guys, huwag kayo masatisfied. Okay? Huwag kayo masatisfied na, ay, okay na yung training na ganito. Absorb ko na yan. Okay? Huwag kayo masasatisfied. Kasi pag nasatisfied kayo, papasok na naman kayo dun sa comfort zone nyo. Okay? Lagi kayong maging empty cup na pag merong learning, 'di ba? Or merong training, 'di ba? Attend kayo. 'Di ba? Attend kayo. Kami naman mga trainer nandito naman yung eagerness namin na turuan kayo eh or i-share sa inyo yung mga experience, 'di ba? Ang ganda nga nung ang ganda nga nung takbo nung natin ng ginagawa natin. Kasi bakit? Nare-reprogram na tayo na every Wednesday may training, every ganitong araw may presentation, 'di ba? May nakukuha tayong bagong learning sa mga bagong leader, 'di ba? So huwag kayong masatisfied lang na tsaka wag lang kayo aasa sa mga training natin dito sa office, training natin sa mga Zoom. Wag lang kayo aasa diyan. Dapat
magkaroon kayo ng sa sarili nyo, nagre-research din kayo, 'di ba? Nasa technology na naman tayo. Sa YouTube Academy, ang daming mga training diyan. Alam niyo ba nung nag-i-start ako, nabibitin ako sa training sa opisina. Nabibitin ako diyan. Ang ginagawa ko pag uwi ko, 'di ba? Pag uwi ko, dala ko yung cellphone ko, headset, tapos makikinig ako niyan ng mga training sa iba-ibang kumpanya. Pinakikinggan ko yung mga training. Kasi bakit? Iba-iba kasi yung nakakausap. Iba-iba yung tao na nag-represent. Iba-iba yung tao na nagte-training. Diba? Iba-iba yung mga nila. Iba-iba yung mga binibigay nila na learnings sa'yo. Diba? Kaya wag lang kayo wag lang kayo mag-rely dito sa mga trainings natin. So dapat kayo mismo, 'di ba? Pag wala si upline, 'di ba, or wala si mentor, wala si coach, 'di ba? Dapat ikaw nagkakaroon ka ng ng panibagong learning sa iyo na ikaw mismo ang naghanap, 'di ba? Nung learning na 'yon. Okay? So next, so dreamer mindset. So ano naman tong dreamer mindset na to? So ability to dream big and think big, 'di ba? So from the word big, 'di ba? Kailangan lakihan mo yung yung pangarap mo, 'di ba? Lakihan mo. Kasi bakit? So siguro alam niyo na to na pag sinasabi nila na pag malaki yung pangarap mo, at least kapag hindi mo na reach, nandun ka lang sa medyo mababa. Okay? So dapat ang mindset mo na lagi, dream big ka na. 'Di ba? Nangangarap ka ng malaki. Alam nyo ba guys, na pag kayo nangangarap kayo, madidetermine nyo kung ibibigay ba sa'yo yan o hindi. Okay, parang ganito. Siyempre, si Lord binigyan tayo ng kapasidad na mangarap. Tama? Pag may kinukwento ka sa kaibigan ka, kilala mo, kanegosyo mo, or sa mga magulang mo, or sa mga tao na nakakasama mo, may kinukwento ka, ang pangarap ko ganito. Pangarap ko magkaroon ng shipping company para yung mga classmate ko kukunin ko mga kapitan. Ganun ang mindset ko. Sinishare ko sa inyo. Ganun ang mindset ko. Ngayon, pag yung taong nakarinig nun, hindi naniniwala, or sinasabi niya, ambisyoso ka naman. Classmate kita, hindi ka nga makapasa, nangungopya ka lang sa akin. Pag yung mga tao, nagsasabi ng gano'n, or may sinasabi sila, maniwala ka guys. Si Lord yung nagbigay sa'yo nung mindset na yun. Yung pangarap na yun, si Lord ang nagbigay sa'yo. Kasi bakit? Pag narinig ng ibang tao yung pangarap mo at hindi sila makapaniwala, ibig sabihin, galing kay Lord yun. Hindi galing doon sa mga tao na yun. 'Di ba? Kasi may kapasidad nga tayo ng mangarap. Alam niyo ba lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo na to galing lang yun sa isang pangarap. 'Di ba? Isang pangarap. Dati wala namang Zoom, may taong nangarap na pwede bang magsama-sama yung kahit malalayo, 'di ba? O, 'di ba? Ngayon nagkaroon na ng Zoom. Dati pangarap lang 'yan. O nagawa niya. 'Di ba? O yung mga bagay na nakikita nyo ngayon, dati nasa nasa isip lang yan. 'Di ba? Ano nga sinasabi natin, ang pinakamayamang lugar sa mundo saan? Sa sementeryo kasi nandoon yung mga idea, mga dreams na namatay na, 'di ba? At maniwala ka sa hindi. Pag nangarap ka, imposible na wala rin nangarap ng ganyang katulad sa iyo. Kaya ang gagawin mo na lang, trabahuhin mo kung ano yung pangarap mo na yun. Yung dream mo na yan, trabahuhin mo. Paano mo tatrabahuhin? Diba? Ang tanong, paano mo tatrabahuhin? Kaya nga tayo mayroong mga ganito na training. Diba? Ganitong mga session. So, ulitin ko pag meron kang pangarap at di makapaniwala, yung mga taong nasa paligid mo, galing sa Diyos yan.
Bakit ko nasabi? Oh. Eh di ba siya sabi nga na walang imposible kay Lord? Di ba? Wala imposible. Di ba? Eh kung ikaw mismo, nangangarap ka, tapos parang hindi ko ata kaya kunin yung Montero na puti na na 2025 na model O talagang hindi mo makukuha 'yun. 'Di ba? Hindi mo makukuha talaga. Yung kasi ikaw mismo eh. Ikaw mismo na sumuko ka doon sa malaki mong pangarap. 'Di ba? Ikaw mismo. O ano pa? If you can dream it, you can do it. Sabi nga dito, dream big, think big. Okay? And positive mindset. So ano naman tong positive mindset na to? Optimistic attitude, practice of focusing on the good in any given situation. Nung kayo guys, nung sinimulan nyo tong ganitong negosyo, or yung iba dito first time, di ba? Nung una nyo bang nakita to, positibo ba kayo talaga? Sige nga, tignan nga natin kung sino yung unang negative dito. Di ba? So tignan nga natin. So meron ba makakapagsabi? Ako? Type mo na lang ako. Di ba? Positive ka ba nung una mong nakita to? Di ba? So malamang sa malamang dahil nagtitraining ka ngayon, di ba? Positive ka. Di ba? Positive yung attitude mo nung nakita mo to yung ganitong klase ng negosyo or na-share sa yung FCI. Pero guys, dumadating kasi yung negative situation sa atin eh. Ang tanong ko sa iyo, gaano kabilis nung nakakita ka ng positive, 'di ba? Positive na situation. Tapos naging negative ka agad. Nung may dumating sa iyo halimbawa na problema, 'di ba? Gaano kabilis? 'Di ba? Kasi guys, pag yung ganyan pa yung mindset mo, hindi ka pa positive na tao, positibong tao, mabilis eh. Yung emotion mo kagad yung nadadali. Emotion mo kagad. Diba positive ka ngayon, positive. Pag uwi mo sa bahay mo, nakita mo yung FCI, Ma, may nakita akong negosyo. Yayaman na tayo. Diba? Eh yung asawa mo, yung nanay mo, ang sabi sa sinasabi ko sa iyo eh, kapag late ka umuwi, kung ano-ano yung iisip mo eh. Diba? Paano tayo yayaman eh? Hindi ka nga nag-aral mabuti. Paano tayo yayaman eh? Panay inom ka nga sa labas. Panay barkada ka nga. Ganyan ba kayo guys? Meron ba naka-experience ng ganyan na positibo ka, shiner mo yung FCI sa kakilala mo, 'di ba? Shiner mo sa kuya mo, sa kapatid mo, 'di ba? Sabi mo, kuya, yayaman na tayo, may nakita akong opportunity. Nung sumagot yung kuya mo, sabi niya, yayaman, magugas ka nga ng pinggan to. Oh. 'Di ba? Anong naging situation mo nung narinig mo 'yon? 'Di ba? Positive ka pa rin ba o si ate mo, nagpunta ka doon kay ate mo. Ate, may nakita ko opportunity. Pwede tayong yumaman. Ay sabi sa ng ate mo, ginagabi ka na naman ng uwi. Asikasuhin mo na nga lang yung mga aso mo doon. Hindi mo pinapakain. Pakainin mo. Pupunta ka sa aso mo. O kinausap mo yung aso mo. Sabi mo sa aso mo, aso, yayaman ba tayo? O, sinagot mo ni sarili mo, hindi. O patay na, wala na.
yung pagiging positibo, guys, kailangan, kailangan firm ka dyan. Kasi bakit? Pag yung mindset mo sa pagiging positibo ay madaling ma-twist or madaling tawag dito. Kumbaga, madali siyang matiklop. 'Di ba? Babalik at babalik ka lang dun sa dating ginagawa mo na mga negative. Kasi ano ba opposite ng positive? Siyempre, negative. Yun lang naman pagpipilian mo eh. Kung positive or negative. Diba? Yun lang yung pagpipilian mo. Okay? And when you think of positive, good things happen. O, totoo naman to. O, lagi kang positibo, diba? Yung mga taong nakakasama mo, nagiging positibo din, diba? O, sabi nga nila eh, kung meron kang 5 kasama na puro manginginom, ikaw yung pang-anim. Diba? So kung meron kang sinasamahan puro marites, 'di ba? Walang ibang gawin sa buhay kundi magmarites, 'di ba? O ikaw yung pang-anim. Okay? So dapat positive lagi. Okay? Sabi dito, if you don't like something, change it. If you cannot change it, change the way you think about it. Okay? Kung hindi mo naman mabago nga, okay, baguhin mo yung pag-iisip mo about doon. So, halimbawa, merong nagchuchuchu sa'yo, 'di ba, na si Galaxy A16G 5G, 'di ba? Eh, ba't kasi walang pangalan yung eh, 'di ba? Magtatawag na lang ako. Si Ma'am Lala, natatawa ata si Ma'am Lala, tiyatakpan yung mukha. Ayan. Si Ma'am Lala na lang, halimbawa si Ma'am Lala. Ay, si Ma'am Lala, ano naman yan eh. Maganda lang yan, pero pangit attitude niyan, ganito ganyan. O sinasabihan, yung may kaibigan kang sinasabihan ng ganun. Okay? So, ikaw, syempre, ikaw na nakarinig, dapat maging ka pa rin, positibo ka pa rin, o sabihan mo na lang siya. Kung may problema ka sa tao, di siya yung kausapin mo, ganito, ganyan. O, dapat ganon, ha? Natatawa si Ma'am Lala eh. Okay? So, ano pa? So, first mindset, okay? So, sabi nga dito, no? So, nung last training, kay Mentor Sammy, ang nakalagay po diyan is I am mindset. So, ngayon pinalitan natin ng wala namang problema. Pinalitan ko lang din ng first mindset. Dapat ang first mindset mo dito sa ginagawa nating negosyo is meron kang 001 mindset. Okay, ano ba tong 001? Guys, nito, powerful din nito na itatak sa subconscious mind natin na yung 001 mindset. Okay. Paano ko nasabi? Kasi ganun yung ginagawa ko. Okay? Dapat, sa sarili mo, accept mo sa sarili mo na ikaw lang yung hindi na mahinay, ikaw lang yung tao or leader na pinagkakatiwalaan ng kumpanya. Okay? Ikaw yung may responsibilidad. Okay? Parang ganito, yung kumpanya, malulugi kung hindi ka magpuproduce or hindi ka magbibigay ng malaking sales. Okay, dapat ganyan yung mindset mo. Yan yung unang dapat mindset mo pag nandito ka sa first class. Okay, meron kang 001 mindset. Okay, sabi nga dito, no, take 100% responsibility. Okay, responsibilidad mo naman talaga na na maging successful dito. Kaya lang, kung hindi ka aatin ng training, hindi mo i-apply yung mga nakukuha mo sa training, 'di ba? Ano mangyayari? 'Di ba? Para sa iyo din naman 'yun eh. 'Di ba? Yung training para sa iyo 'yun, hindi 'yun para sa mga kakilala mo, 'di ba? Pag ikaw inaccept mo sa sarili mo na 'yan ang unang mindset mo, 'di ba? Yung sense of ownership mo, meron ka, 'di ba? Yung company, 'di ba? Yung company
ikaw yung pinili, 'di ba? Ikaw yung pinili na mag-produce or pag naging successful yung company dahil sa iyo. 'Di ba? Kung mayroon ka ng grupo, dapat ang mindset nyo ng grupo nyo 001 mindset. 'Di ba? Dapat ang mindset nyo kailangan maging successful ng kumpanya dahil sa atin. Dapat ganun yung eagerness mo, 'di ba? Dapat ganun ka mag-isip, 'di ba? At walang iba namang gagawa niya kundi ikaw lang din naman. 'Di ba? Nandito lang din naman kami mga business partner mo na makakasama mo, makaka-guide mo, makakasama mo sa journey, 'di ba? Na magiging success mo dito sa FCI. Diba? So, dapat meron ka talagang 001 mindset. Okay? So, yan siya. And you must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. Yeah. So, that is something you have charge of. So, ganito yan, guys. Parang etong FCI natin, parang ano siya, i-relate na lang din natin no, sa mga nagtatrabaho. Diba? Kung meron kang trabaho ngayon, diba? Gaano mo ba pinahahalagahan yung trabaho mo? Diba? Gaano mo ba binibigay yung kakayahan mo dun sa trabaho mo na yun? Diba? Magkaiba lang siya ng resulta. Okay? Kasi sa trabaho, 'di ba? Yung binibigay mo yung best mo, yung responsibility mo, binibigay mo. Kaya lang pagdating sa dulo, ikaw yung talo. Pero dito sa FCI, sa First Class International, pag binigay mo lahat, 'di ba? Binuhos mo lahat, tinake mo lahat na responsibility. Sa dulo, panalo ka. Panalo ka. Sa una mahirap. Pero by that time na nagiging habit mo na, 'di ba? Nagiging habit mo na yung mag-present, mag-training, mag-gather ng mga grupo mo, 'di ba? Lumalaki na yung lumalaki na yung connection mo kaya nga networking tayo 'di ba? Kahit hindi mo ka grupo na reach out mo, 'di ba? Natutulungan mo, 'di ba? Nagiging legacy ka. Nagiging mabuting ehemplo ka. 'Di ba? Doon kung saan ka man community na meron. Okay? So yan siya. And so yun guys, I think parang patapos na tayo no. So nasa winning parang nabitin pa tayo, ang dami ko pang gustong sabihin din. So winning mindset, ano oras na ba? Ano oras na? Ayan. So, parang 7 or parang maaga pa, no? Parang maaga pa para bukas. Ayan. So, winning mindset. So, recap lang tayo, no? So, meron tayong peaks and growth mindset. So, intentional mindset, entrepreneur mindset, learning mindset, dreamer mindset, and then positive mindset, and first mindset or yung 001 mindset. Okay? So, yun guys, yun yung ano natin, siguro enough na muna yung ganyan. Pero guys, we suggest na dapat to lagi nyo naririnig. Okay? So kung I think parang recorded to, 'di ba? So pwede niyo balik-balikan. Okay? And dapat meron ka ding elite mindset. Okay? Become what you believe. Okay? So Matthew verse 9, Matthew 9 verse 29, 'di ba? Yan. Become what you believe. So parang ano lang 'yan, guys 'di ba? Kung kayo lagi niyong iniisip na magiging successful kayo, tama yung mindset mo na 'yun. Tama yung mo na 'yun, yung
action mo na yun. 'Di ba? Kasi yun, nasa Bible, 'di ba? Matthew 9 verse 29. 'Di ba? Become what you believe. 'Di ba? Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Halimbawa, naniniwala ka, 'di ba? 5 years from now, magkakaroon ka ng potential income na at least 1 million per month. 'Di ba? Dapat paniwalaan mo 'yun. Okay? So, elite mindset. And it's easy to close gold pay-in. So, totoo naman yung pag nagkakaroon ka na ng tamang mindset or elite mindset, 'di ba? So, mabilis na natin mapapay-in yung mga mas higher package po natin dito sa FCI. And then yung platinum, and then yung diamonds. Guys, mayroon ako sasuggest sa inyo. Pag kayo, nandun kayo sa punto na negative kayo, 'di ba? Balikan nyo yung reason bakit kayo nagsimula. Okay? Yun yung babalikan nyo. Okay? Hindi ito about sa back to basic ako ayoko nung word na ayoko sa totoo lang, for me lang naman, ayoko nung word na back to basic. Okay? Ang gusto kong word back to basic and improvement. Okay? Kasi pag tayo lagi na ma-mindset tayo na hindi kailangan ko mag-back to basic. Kailangan kong hindi Kaya ka nga na-fail kasi yung unang basic na ginawa mo, nagkamali ka dun 'Di ba? Dapat i-improve mo yung mga basic na ginawa mo. I-improve mo, enhance mo. Tama? Kasi kung ikaw, na ma-mindset ka na, kailangan ko mag-back to basic, kailangan kong mag-focus lang uli din sa basic na dati kong ginagawa, na nakapagpapiin ako, nakapag-close ako ng deal. Hindi Marahil, pwede kang mag-prosper uli doon, pero maniwala ka sa hindi. Diba? Pag ikaw meron kang innovation sa mindset, sa strategy, or sa skill set mo, maniwala ka, malayo yung mararating mo. Malayo. Hindi ka na magbaback to basic. Diba? Ako, medyo talaga ako sa back to basic word. Ang nasa isip ko kasi, back to basic and improvement ako. Diba? Kasi i-reprogram mo uli yung sarili mo, back to zero ako. Diba? Para sa akin, negative yung gano'n. Yung negative sa thinking ko, yung gano'n. Okay, kaya sinasabi ko sa inyo. So, dapat ang attitude nyo sa pag nane-negative kayo, dapat meron kang i-improve. I-analyze mo. Yan. I-analyze mo yung mga basic na ginawa mo noon, ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung dapat kong i-enhance pa. Diba? So, ayun siya. Okay? So, I am the newest Elite Club Millionaire. So, syempre, diba, dapat lagi natin sinasabi rin to, na tayo, darating yung panahon, hindi nga lang millionaire billionaires. Diba? Dapat meron tayong winning mindset na tayo yung magiging unang mayor of bilyonaryo, 'di ba? Bilyonaryo sa pamilya natin kasi legacy 'yun. 'Di ba? Legacy para dun sa pamilya mo, sa buong angkan nyo, 'di ba? So mas maganda na nandun ka. 'Di ba? So sabihin mo nga, I am the next Elite Club Millionaire, 'di ba? So mag-open kayo ng mic, parang patapos na rin ata tayo. Ayan. Yan. So sa unang makakapagsabi niyan, 'di ba? I am the newest Elite Club Millionaire.
Yes. I am the Ayan. next club. I Ayan, am sa the unang makakapagsabi niya, newest elite club millionaire. I am the newest elite I am club the newest millionaire. o sabi nga nila. Fight. I'm done. Dalawang Next pang-elite. O guys, may tanong ako sa inyo. Natuto naman kayo. Yes po. Natuto naman. Yes. Yes po. Think positive. Diba? Yes naman. Natuto naman kayo, natuto. Yes Guys, po. natuto po tayo, natuto. So, yun guys, share ko na lang din sa inyo bago tayo magtapos-tapos, no? So, ito, lagi nyo na rin naman naririnig tong Jeremiah 29 verse 11. Siguro guys, share ko na lang din kung kayo, madating kayo sa punto na negative or may mga nadi-discourage sa inyo, normal lang yun. Normal lang yun kasi nga, matapak ka dun sa tamang path na dapat tapakan mo. Kasi kung puro tama, yung mga tinatapakan mong path, tas hindi ka nagkakamali, baka dumating ka sa punto, baka dumating ka sa punto na kagaya nung iba, na nakuha nila yung peak nila. Okay, nakuha nila yung peak nila sa ginagawa nila ngayon. Tapos biglang bumagsak. 'Di ba? So sayang. Sayang. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon, nagte-training tayo, magkakaroon tayo ng mga ganitong session para ma-align natin lahat ng mga wrong path, 'di ba? Dadadaanan natin. 'Di ba? Kasi guys, maniwala ka sa hindi, ikaw na ngayon na nasa Zoom, lamang ka na dun sa mga tao na part ng FCI na hindi nagte-training. 'Di ba? Online man or offline, 'di ba? Hindi nagte-training. Kasi ako naniniwala ako. Ako naniniwala ako. Guys, nakikinig pa kayo? Ayan, pa-off na muna saglit ng mga nyo. Medyo nadidistract ako eh. Ayan, pa-off muna. Ayan, kasi guys, ganito. Ako, naniniwala ako na ikaw sa sarili mo, meron kang potential eh. Meron kang potential. Lalo na yung ikaw, nagte-training ka. Sabihin sa'yo ni upline mo, may training o hindi, magte-training ka. Guys, lamang na lamang ka na. Sa mentality, sa skills, 'di ba? Sa journey na tinatahak mo ngayon, lamang ka. Doon sa mga hindi nakakapag-attend ng mga training. 'Di ba? What will happen naman kapag napagdaanan mo tong mga ganitong struggles na nalampasan mo? Ayan yung Jeremiah 29 yung magpapatunay. 'Di ba? Na plans to give you hope in a future. 'Di ba? Bibigyang may plano si Lord eh. 'Di ba? Ngayon kung ngayon nasa sitwasyon ka na nahihirapan ka mag-share ng business, may kulang pa sa ginagawa mo. 'Di ba? Meron ka pang dapat i-improve, 'di ba? Meron pa. Kasi kung ikaw o ako guys, unang-unang nawala sa akin dito yung kapal ng mukha. Wala na enhance sa akin dito yung kapal ng mukha. Yan. Sa ganitong industry, unang na bago sa akin yung kapal ng mukha. Kasi guys, sino ba naman tao na aakyat sa bus, 'di ba? Na matino ang pag-iisip, magbibigay ng flyers, 'di ba? Sa bus, 'di ba? May mga nakaupo doon, 'di ba? Ginawa ko 'yun, guys. Ginawa ko 'yun. Yun natanggal yung kapal ng mukha ko noon. 'Di ba? Natanggal yung hiya ko pala.
'Di ba? Natanggal. Ginawa ko yun, nagbibigay ako ng flyers. Eh, no choice naman sila, kukunin nila o hindi. At least nakapagbigay ako. 'Di ba? Nagkaroon ng growth doon sa sarili ko na nawala yung pagiging mahiyain ko. 'Di ba? Kung ikaw mahiyain ka ngayon, maniwala ka sa hindi, habang nagte-training ka, hindi mo mamamalayan yung mukha mo kumakapal na. Hindi yung literal na makapal yung mukha sa anumang bagay. Yung kapal ng mukha na ano ka, na tawag dito, nagbibigay ka ng opportunity sa iba. 'Di ba? At ang magpapatunay diyan na lahat ng mga struggles na ginagawa natin sa pagninegosyo natin ngayon ay ang Jeremiah 29. 'Di ba? Plans to give you hope in the future. 'Di ba? Ano pa? Ito naman, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark 11 verse 29 at 24. Okay? So, dito naman guys, ito parang nabanggit ko na rin to. Ngayon, may mga hiling ka kasi sa buhay mo na minsan hindi binibigay ni Lord. 'Di ba? Meron tayong mga hinihiling. 'Di ba? Lord, bigyan mo nga ako ng leader na katulad ko ang mindset. Maniwala ka guys, hindi ka bibigyan ni Lord ng ganun. Ano ibibigay niya sa iyo? Mas higit sa mindset mo. Kasi i-challenge ka ni Lord eh. 'Di ba? I-challenge ka niya. Bigyan ko nga ng malupit na Tony to. Bigyan ko nga ng malupit na ano to, na tao to, na mas malupit sa kanya. 'Di ba? Yun yung ibibigay sa iyo. Kaya dapat ready ka. 'Di ba? And ngayon, kino-congrats kita kasi nga nandito ka sa training until now, 'di ba? Nagte-training ka. Nandito tayo sa ano natin, alive ka, 'di ba? And kino-congrats kita kasi nandiyan nasa tamang path ka na, 'di ba? At planuhin mo ng maigi itong pagninegosyo natin. Okay, so siguro hanggang dito na lang, no? Meron, ayan, may heart set pa. Ayan, sa heart set naman. So whatever you do, work at it with all your heart. So dapat ginagawa nyo rin to ng buong puso nyo rin, no? As working for the Lord, not for human master. Okay? So dapat ginagawa. Guys, isa ito sa mga una nyo rin dapat gawin. Diba? Una, dapat intention na gusto mo talaga yung ginagawa mo. Diba? Hindi napipilitan ka lang, ay kasi nandiyan si best friend kaya makikinig ako ng Zoom. Ay, nandiyan si Kumari kaya makikinig ako ng Zoom. Hindi dapat ganoon. Dapat intentional ka. Na dapat doon sa GC, doon sa GC natin na nagsasabi ka, asan na yung link? Asan na yung link? Ano ko na, gusto ko na mag-open. Gigil na gigil ako mag-training ngayon. Dapat ganun ka, intentional ka. Okay, kasi pag hindi ka intentional, 'di ba? So nawawala yung fire, 'di ba? Nawawala yung fire or yung positive vibes na pwedeng pumasok sa ginagawa mo ngayon, 'di ba? Okay? And in everything, give thanks. So, to God be the glory, no? Thank you sa inyong lahat. Hanggang dito na lang din ang training natin. So, I think kahit isa man lang ang meron sa inyo, may natutunan kayo, 'di ba? So, doon pa lang ako kino-congratulate ko na kayo, 'di ba? And sa winning mindset na 'to, isa lang yung pwede mong ma-apply diyan, talagang winner ka na. Okay? Winner ka na. So, hindi ako yung perfectong tao na mag-share sa inyo ng magandang wisdom.
magandang mindset. Pero sinisiguro ko ako, believe ako sa sarili ko kasi andito tayo, andyan kayo, at ako naniniwala, darating yung panahon, kayo naman, 'di ba? Kayo naman yung mag-share ng knowledge, experience, skills, mindset ninyo. Okay, hindi lang dito sa grupo na 'to, kundi sa buong grupo mo, 'di ba? Mula sa iyo pababa. Okay? So, congratulations po sa inyong lahat. Thank you po sa pakikinig. Thank you po. To God be the glory po. Ayan. Thank you so much, Mr. Anthony. Sure tayo, bro. Okay, picture daw. So, sino magpipicture? Kayo na lang magpicture. Ayan. O, Sino picture. na bang mag-picture? O, sino pwede magpicture? Ayan. Kayo magpicture kasi yung sa ano ko, nakaano eh. Ayan. So, okay, yung hand sign natin, no? Sino yung magpipicture? And Bro Eugene, ikaw na lang siguro, naka-laptop ka naman, no? Wala ako pre-screen eh. Ha? Wait lang. Naka-laptop ka ba? Try ko lang ha. Ayan, kasi kay ano to eh, yung laptop ko eh. So, hindi ako pwede mag-save dito ng kung ano-ano lang. Okay, sige. Ayan. So, ready tayo, no? Ano bro, pa-stop share. Guys, pa-open na lang po yung stop sharing natin, guys. Okay. Wait lang. Ayan, okay na? Try. Okay. Ayan, so ready? Okay, ready? Isa pa. Okay. Okay na? 2, 3. Yan. Okay na. Okay na? Save ko na lang sa... Yun. So, Wait lang, thank you guys. Thank you. Congratulations po sa, I think parang pang third ano na natin to, winning mindset natin, no? So, hopefully, kayo naman yung next na mag-share ng mga winning mindset ninyo. No? So, yun lamang guys. Congratulations po. Thank you, brother. Thank you sa inyo lahat. Yan. Nandiyan pa ba si Brother Sammy? Nandiyan ba si Brother Sammy? Yan. Diyan natin kung nandiyan pa. Ay, nandiyan pa, bro. Si Sir Sammy. Nandiyan pa. Okay. So, sa kanya kasi yung ano eh. Bro, nag-picture na kayo? Sorry ah. Ayun, nagpicture na kami, bro. Okay. Mm-hmm. Thank you. Sige. So, guys, thank you. God bless sa inyo. Thank you, guys. Thank you po. Congrats, bro. Ang galing. Thank you, Sir Tony. Bye. You're welcome po. Thank you po. Love you po. I love you too na. I love you too.